Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa iyo, Papa Dudut. Ako po si Michael, 40 anyos at nagtatrabaho bilang factory worker dito sa Pasig. Pero kasalukuyan ako nakatira sa Taytay Rizal at madalas kong napapakinggan ang programa ninyo dahil ito ang pinakikinggan ng karamihan sa mga kasamahan ko. Kaya heto, naisipan kong ibahagi ang aking sulat na alam kong kapupulutan ng aral. Papa Dudut, kaya ako sumulat dahil may problema ako sa aking asawang si Rona. Mahal ko siya. Pero dahil sa pagkalulong niya sa sugal, kaya nasisira ang relasyon namin. Napabayaan na kasi ni Rona ang obligasyon niya sa akin bilang asawa at bilang ina sa anak naming si Josette. Papa Dudut, hindi mamamatay ang anak namin kung hindi dahil sa bisyo at kapabayaan niya. Michael, anak, huwag ka nang umiyak. Kailangan mong tanggapin na patay na ang anak mo. Kagustuhan yon ng Diyos. Wala tayong magagawa. Pangaalo sa akin ng aking ama. Kasalanan ko, tay. Kasalanan ko kung bakit namatay si Josette. Hindi siya mamamatay kung naagapan lang ang sakit niya. Hindi ako nakabili ng mga gamot niya kasi wala akong pera. Tay, hindi mamamatay si Josette kung nakapag-ipon lang ako ng pera. Wika ako na may halong paninisi noon sa aking sarili. Agad namang sumagot noon si Papa sa sinabi ko. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Kung tutusin hindi ka naman nagpabaya sa tungkulin mo bilang ama. Yung asawa mong si Rona ang may kasalanan. Pabaya kasi siyang ina. Hindi niya iniipon yung mga ibinibigay mong pera sa kanya. Inuubos lang niya sa pagsusugal at pagpapaparlor. Michael, anak, mahal mo pa ba yang si Rona, ha? Usisa pa niya sa akin. Tumango lamang ako bilang sagot sa kanya. Napailing naman si Itay sa sinabi ko. Halata sa kanya noon ang labis na disappointment. Sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang mahal mo? Sa kabila ng mga paghihirap mo? Sa kabila ng mga pagkukulang niya sa iyo mahal mo pa rin siya? Tanong pa niya sa akin. Ewan ko po, tay. Anong magagawa ko kung hindi ko magawang hiwalayan si Rona sa kabila ng lahat? Yun na lamang ang sagot ko sa kanya. Samantala ay dumating noon ang ina ay galing sa kanyang mga kaibigan para humingi ng abuloy. Agad niyang ibinigay sa akin ang 200 pisong na kolekta niya sa mga ito. Oh, narito na ba yung magaling na asa-asawahan ng anak mo, ha Anton? Tanong ni inay patungkol kay Rona. Ayun, hindi pa umuuwi si Rona hanggang ngayon, sagot ni Itay sa kanya. Tulad ni Itay ay sobrang disappointed din si inay kay Rona. Hay naku, yan talagang babaeng yan. Sigurado nasa sugalan na naman yan. Walang silbi. Hindi niya maitago ang pagkadisgusto sa aking asawa. Inay, wag na po nating ganyanin si Rona. Sinikap ko pa rin ipagtanggol noon ang aking asawa kahit na aminado akong tama sila. At ipinagtatanggol mo pa ang kabuktutan ng asawa mo. Yan kasi ang hirap sa iyo, Michael. Kinukonsinti mo yang si Rona. Kung gamitan mo na kaya ng lakas yang babaeng yan. Michael, ikaw ang lalaki. Hindi dapat ikaw ang naaapi. Naiinis na sabi sa akin ng aking ina. Alam mo, napapaisip talaga ako kung mahal ba talaga ni Rona itong si Michael.
o hindi kasi palagi na lang siyang walang panahon sa anak natin. Tingnan mo noong nasa ospital sa Josette, nakita ba natin ang anino ni Rona? Hindi, mas inuna pa niya ang sugalan, ang sabi ni Itay sa aking ina. Samantala'y huminga naman ng malalim si inay bago niya ako masinsinang kinausap. Michael anak, sa totoo lang, nagtitimpi lang ako dyan sa asawa mo. Walang kwentang ina. Kung ako sa iyo ay hiwalayan mo na yang si Rona, pag-uudyok niya sa akin. Sumigunda naman si Itay. Tama ang nanay mo. Hiwalayan mo na si Rona. Hindi siya ang nararapat na babae para sa iyo. Huminga lamang ako ng malalim bilang sagot ko sa kanya. Teka, wag mo sabihin sa amin na may bala ka pang pakasalan niyang babaeng yan. Tanong sa akin ni inay na para bang sisigawan niya ako ng tanga kapag sinabi kong pakakasalan ko pa rin si Rona. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Rona at tulad ng aking inaasahan, galing siya sa sugalan malapit sa bahay namin. Nagtong-its lang kami ng mga kumari ko tapos napainom lang ng kaunti, pagmamalaki pa sa akin. Napapadalas na yung pagsusugal mo, Rona. Hindi na maganda ito. Concern kong wika sa kanya. Agad naman akong kinontra ni Rona. Teka, ano bang masama kung magsugal ako? Wala na ba akong karapatang magsaya, ha? Depensa niya sa kanyang bisyo. Pero marami nasasayang na pera dahil dyan sa bisyo mo. Sita ko sa kanya. Pero sa halip na sagutin ako ay dumukot siya ng pera sa kanyang bulsa at ibinigay niya yon sa akin. Oh, ayan na yung pera para manahimik ka na. Saan ang galing to? Tanong ko sa kanya habang binibilang ko ang pera. Nasa 3,000 piso din yon. Napanalunan ko yan kanina. Ayan, may pera ka na ulit. Kaya tigilan mo na yung kakadakdak mo. Sagot niya sa akin. Mukhang pera. Narinig ko yon kahit napabulong pa niyang sinabi yon. Pero hindi ko na siya pinatulan pa. O na Itay, nandito na pala kayo. Anong masamang hangin na nagdala sa inyo dito? Sarkastikong wika ni Rona sa mga magulang ko na nooy bumisita lamang sa akin. Nag-init naman ang ulo ni Itay dahil sa pabalang na sagot ni Rona. Isarado mo yung bibig mo, Rona. Baka palayasin ka namin dito sa bahay ninyo. Banta pa niya sa manugang. Anong palayasin? Bakit sa inyo ba tong bahay? Hindi naman, hindi ba? At saka bakit ba kayo nakikialam sa buhay namin ni Michael? May sariling pamilya na ang anak ninyo, kaya wag na kayong makialam. Kontra naman ni Rona. Aba, walang yakang babae ka? Nag-iinit noon ang ulo ni inay. Inay, Itay, pakiusap, tama na po. Pigil ko noon sa aking mga magulang. Pagkatapos ay muli akong bumaling sa aking asawa. Rona, sige na. Pumunta ka na sa kwarto, magpahinga ka na. Utos ko. Papadudot, hindi naging gusto ng mga magulang ko ang pag-uugali ni Rona pero sa kabila noon ay pinagtatanggol ko ang asawa ko sa kanila. Hindi ko pinakinggan ang mga magulang ko at patuloy kong minahal si Rona. Samantalay nagpatuloy si Rona sa kanyang bisyo at dahil doon ay madalas kaming mag-away na dalawa dahil sinusundo ko siya mismo sa sugalan. Alam mo Michael, nakakainis ka na talaga, reklamo ni Rona sa akin. Ako rin Rona, naiinis na rin ako sa iyo. Bakit ba hindi mo mapigilan yung pagsusugal mo ha? Hindi ka ba makatiis nang hindi ka nakakalustay ng mga perang pinagpaguran ko? Galit na tanong ko sa kanya noon. Huwag mong ipagmalaki sa akin yung perang pinagpaguran mo. Kasi kakarampot lang yan. At saka kaya ako nagsusugal kasi para magkaroon ako ng extra income. Michael, sa totoo lang, hindi ako magsusugal kung malaki ang perang ibinibigay mo sa akin. Sumbat pa niya sa akin. Agad ko namang siyang sinagot. Yun lang ang nakayanan ko Rona. At saka pwede ba? Huwag mong ikatwiran sa akin na kaya ka nagsusugal para magkaroon ka ng extra income? Kung extra income pala ang hanap mo, bakit hindi ka rin magtrabaho o magnegosyo? Alam mo imbis na pinagsusugal mo lang yung perang binibigay ko sa'yo, bakit hindi mo na lang inegosyo ha? Para naman magkaroon ng saysayang ibinibigay ko sa yung pera. Suhestyon ko pa sa kanya. Kung ganun pala, na sinusumbutan mo ako sa mga perang ibinibigay mo, sige magtatrabaho ako. Pero kapag kumita na ako ng pera, wag mo na akong pipigilan sa gusto kong gawin.
pagbabanta pa niya sa akin. Rona, magkatapatan nga tayo. Ano bang meron dyan sa pagsusugal mo? At hindi mo mahinto ha. Alam mo, dahil dyan sa pagsusugal mo, napabayaan mo na ang obligasyon mo bilang asawa sa akin at ina sa mga anak mo. Tingnan mo yan nangyari kay Josette. Namatay siya dahil sa kapabayaan mo. Paninisi ko pa sa kanya. Huwag mo ngang isisi sa akin yung pagkamatay ni Josette. Una sa lahat, hindi mamamatay ang anak natin kung may perang ibinigay ka sa akin na pang pa-ospital. Ibinalik niya sa akin ang sisi. Ngunit agad ko yung kinontra. May ibinigay naman ako sa yung pera, hindi ba? Pero ano ang ginawa mo? Nilulustay mo lang sa pagsusugal. Kaya tuloy wala kang naipon. Sa oras na kailangan natin ng pera, wala kang madukot. At sa Rona ni minsan, hindi ko nakitang inilagaan mo si Josette noong may sakit siya kasi palagi kang wala sa bahay. Nasa labas ka palagi at nagsusugal. Kung tutuusin Rona, ikaw talaga ang may kasalanan kaya nagkakaganito ang buhay natin. Alam mo Michael, punong-puno na rin ako sa iyo. Bakit masyado kang pakialamero? Kayo na mga magulang mo. At saka ang ayaw ko sa iyo nagpapadikta ka dyan sa mga magulang mo. Medyo paglihis niya ng usapan. Hindi natin pinag-uusapan ang mga magulang ko. Ang pinag-uusapan natin ay yung pagkakalulong mo sa sugal. Ngunit pinagdiinan pa rin ni Rona ang kanyang punto. Michael, ayaw ko nang dinidiktahan ako sa mga gusto kong gawin. Ngayon, kung gusto mo pang tumagal ang relasyon natin huwag mo akong diktahan at pagsabihan. Ang pagsabihan mo ay ang mga magulang mo na huwag silang makialam sa buhay natin. Rona, ano bang gusto mong gawin ko para tumigil ka na sa pagsusugal? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi ko mapigilan yung pagsusugal sa totoo lang. Para ako mamamatay kapag hindi ako nakapagsugal. Hindi na ko kumpleto yung araw ko kapag hindi ko nagagawa yon. Pag-amin niya sa akin. Nanlumo ako sa aking narinig. Adik ka na nga talaga. Yun na lamang ang nasabi ko. Sa mga sagot ni Rona sa akin ay napagtanto kong wala na siyang pagbabago pa. Samantala isinubukan ni Rona na maghanap ng trabaho para sustentuhan ang kanyang bisyo. Kaso hindi siya pinalad kaya sa huli umasa siya sa akin. At pinasan ko naman ang lahat. Pero hindi natigil ang away namin dahil sa bisyo niya. At umabot na nga kami sa punto ng hiwalayan. Pero dahil sa mahal ko siya ay mabilis din kaming nagkabalikan. Pero papadudot kahit na anong gawin ko ay hindi talaga matigil-tigil sa pagsusugal. Ang aking asawa kaya madalas ay nag-aaway pa rin kami sa pera. Heto lang ang kinita mo? Kumpronta sa akin ni Rona pagka-uwi ko galing sa trabaho. Araw kasi ng sweldo noon kaya nakaabang siya sa akin papadudot. Ano pa ang akala mo? Yan naman talaga ang binibigay ko sa iyo, hindi ba? Ang sabi ko sa kanya. 2,000. Sa palagay mo hanggang kailan naabutin to? Sa pagkain pa lang natin kulang na to. Reklamo niya sa akin. Nagreklamo ka pa dyan? Kung inipon mo sana, yung mga ibinibigay ko sa yung pera at hindi mo pinangsusugal, di sana hindi ka nagkakaproblema dyan. Ang sabi ko sa kanya. Ayan ka na naman. Tumigil na ako sa pagsusugal. Pagsisinungaling niya sa akin. Huwag ka na magsinungaling. Alam ko Rona na hindi ka pa rin tumitigil sa pagsusugal. Pagbubuking ko naman sa kanya. May mga nagkikwento kasi sa akin papadudod na kapag nasa trabaho pa rin ako ay sumasaglit pa rin si Rona sa mga amiga niya para magtong its. Minsan sa loob pa ng bahay namin mismo sila nagsusugal. Kung may trabaho lang kasi ako, bulong niya habang nakasimalmal. Narinig ko naman yon kaya agad ko siyang binara. Kunwari ka pa. Hindi ka naman naghahanap ng trabaho. Gusto mo lang umasa sa akin. Anong mga pinagsasasabi mo dyan? Sa totoo lang ayaw ko na rin umasa sa iyo kasi mayabang ka. Nagkaroon ka lang ng pera ganyan ka na. Wika ng asawa ko sa akin. Para tuloy lumalabas na siya pa ang biktima. Yan din kasi ang hirap sa iyo. Wala kang ginawa kundi ang magsugal ng magsugal.
Imbis na makatulong ka sa akin lalo ka pang nagiging pabigat. Real talk ko sa kanya. Kung pabigat lang pala ako sa'yo, di sige magkanya-kanya na lang tayo. Sabi pa niya sa akin. Sige magkanya-kanya na lang tayo. Kasi pagod na rin ako sa'yo. Dahil sa'yo, kaya tuloy pati ako nadadamay sa kamalasan mo. Pagsang-ayon ko. At ako pa ngayon ang malas. Hoy Michael, simula nung nagsama tayo hindi naging maginhawa ang buhay ko sa'yo. Hirit niya pa sa akin. Paano hindi magiging maginhawa sugarol ka? Yun naman ang balik ko sa kanya. Hindi naman kasi naging maayos ang buhay ko sa'yo. At saka sinisisi mo yung pagiging sugarol ko? Kung tutuusin nga naging sugarol ako ng dahil sa'yo. Natuto akong magsugal kasi wala kang maipakain sa akin. Hindi mo nasusunod ang mga pangangailangan ko. Dahil sa wala kong trabaho kaya wala akong mapagpilian kundi ang sumugal para lumaki yung ibinibigay mo sa akin nakakarampot lang. Dahil sa sinabi niyang yon, lumalabas tuloy na ako pa ang may kasalanan kaya puro problema ang pagsasama namin. Huwag mong isisi sa akin yan, Rona. Hindi ka tanga. Alam mong maraming paraan para hindi ako magipit sa pera. Hindi mo na lang iniipon ang perang ibinibigay ko? Sagot ko naman sa kanya. Kung magsalita ka ng ipon, kita mo naman, malaki ang gastusin natin sa pagkain at sa pagbayad pa lang ng kuryente at tubig. Isa mo pa yung pambabayad ng upa. Sa palagay mo may susobra doon sa ibinibigay mo? Wala. Tapos may gana ka pang magsabi sa akin dati na magnegosyo. Wala nga tayong puhunan. Katwiran pa niya. Nung nanalo ka sa wedding ng 20,000 nung isang buwan, bakit hindi mo yung pinagnegosyo? Balik ko sa kanya. Tinulungan mo ba ako? Hindi naman, di ba? Tila paninisi pa niya sa akin. Alam mo namang may trabaho ako, Rona. Ang sabihin mo, yung 20,000 na napanalunan mo, pinatalo mo lang sa mahjong. Muli ko siyang binara. Michael, tama na. Huwag mo na akong pagmukhahing masama kasi may pagkukulang ka rin sa akin. Hindi mo rin ako tinutulungan para maitaguyod ang pagsasama natin. Kaya sige kung nagsasawa ka na sa akin, sa sitwasyon natin, maghiwalay na lang tayo. Pagbabanta pa niya sa akin. Itigil mo lang yung pagsusugal mo at wala na tayong magiging problema. Rona, hindi sagot ang paghihiwalay. Gate ko naman sa kanya. Pero nagmatigas si Rona noon kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Sa pagkakataong yon ay muli kaming nagkahiwalay. Umalis si Rona siguro dahil sa napuno na rin siya sa akin. Pero hindi ako nagsisisi kung palagi ko siyang sitahin sa ginagawa niya. Alam niyang mali ang ginagawa niya pero patuloy pa rin siyang nagpapakalulong. Papadudot hinayaan ko na lamang umalis si Rona at maghiwalay kaming dalawa. Dahil baka doon siya magiging masaya. Papadudot ilang buwan kaming nagkahiwalay ni Rona at aminin kong sobra talaga akong nalungkot noon. Kaya nga nung bumalik ulit si Rona sa bahay ay tinanggap ko ulit siya. Sa kabilang banda ay nangako naman siya sa akin noon na ititigil na ang pagsusugal. Pero tulad ng inaasahan ko ay hindi pa rin siya nagbago. Mas lumala pa nga ang mga pagsubok na dumating sa amin. Una, nawalan ako ng trabaho kung kailan kailangan ko ng pera. Michael, anak, huwag kang mag-alala. Malalampasan mo din yung problema mo. Makakahanap ka ulit ng bagong trabaho. Tutulungan ka namin ng tatay mo. Wika sa akin ni inay. Magalang naman akong tumanggi. Huwag na po inay, nakakahiya na po sa inyo. Marami na po akong utang sa inyo at saka ayaw ko na pong maging pabigat sa inyo. Anak, hindi ka namin kayang tiisin. Ikaw lang ang nag-iisang anak namin. Ayaw naming makita ka na naghihirap. Nag-aalalang sabi sa akin ng aking ina. Pero kasi inay, pero hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ng aluin ako ni inay. Iba pa rin talaga ang pagmamahal ng isang magulang. Sige, bumawi ka na lang sa susunod. Kung magkakapera ka ulit saka mo na lang kami bayaran ng tatay mo. Pero sa ngayon ay tutulungan ka namin, ang sabi pa niya sa akin.
Samantala nang bumalik ulit si Rona sa akin ay inakala ko magbabago na siya pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil mas tumindi ang pagkakalulong niya sa pagsusugal. Kung dati pera lang ang kinukuha niya ng palihim sa wallet ko, ngayon ay ibinebenta na niya ang mga gamit namin sa bahay. Hanggang isang araw ay nahuli ko siyang dala-dala ang aming rice cooker para ibenta. Magsusugal ka na naman? Rona, balak mo bang simutin yung lahat ng gamit natin para lang dyan sa pagsusugal mo? Diretsa ko sa kanya. Tingnan mo yung bahay natin. Wala na tayong kagamit-gamit. Yung mga electric fan, yung TV, radyo, yung ref, pati na yung cellphone ko binenta mo na nang walang paalam sa akin. Pero ano? Saan napunta yung pera? Ayun, pinatalo mo lang sa sugal. Sita ko pa sa kanya. Patawarin mo ako, Michael. Gusto ko lang kasing magkapera. Agad na sabi niya sa akin. Pero kapag nagkapera ka pinagtataya mo rin sa sugal. Wala rin katapusan ng pagsusugal mo. Alam mo, Rona, kung gusto mo talaga makatulong sa akin, tigilan mo na yung pagsusugal mo. Walang mabuting may dudulot yan sa atin. Sinisira niya ng relasyon natin, ang sabi ko pa sa kanya. Anong gagawin natin? Tutunganga na lang ba tayo hanggang sa mamatay tayo sa gutom? Wala ka nang trabaho, Michael. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo? Ano nang plano mo para sa atin? Nakaramdam ako ng inis nang ikatwiran niya sa akin na kaya siya nagsusugal para may makain kami. Ikaw, ano na rin ang plano mo sa buhay mo, ha? Balik na tanong ko sa kanya. Kaya tayo naghihirap dahil sa'yo. Nagdadala ng mala sa atin yung pagsusugal mo. Rona naman, kailan ka ba magigising dyan sa kalokohan mo? Sa totoo lang ay pinagsisisihan ko na kung bakit hindi ko pinigilan niyang pagsusugal mo dati. Ayan tuloy, nalulung ka na, Rona. Hindi ka naman talaga magbabago? Hindi naman nakaimig si Rona. Halatang tinamaan kasi siya sa mga sinabi ko. Mahal kita, Rona, kaya hanggat maaari, ayaw ko masira ang buhay mo. Nang buhay nating lahat ang dahil lang sa sugal. Pakiusap naman, tulungan mo naman ang sarili mo. Magbago ka na. Kung mahal mo pa ako, titigil ka na sa pagsusugal. Gagawin mo ito para sa akin. Yun ang huli kong sinabi sa kanya noong araw na yon. Papa Dudut, sinikap ko talagang makahanap ng trabaho at sa awa naman ng Diyos ay nagbunga rin ang paghihirap ko. Pero si Rona ay lalong lumala ang pagsusugal niya. Simula noon, dahil sa nangyari, minabuti ko nang wag na lamang siyang bigyan ng pera at ako na lamang ang magbabudget ng pera. Dahil doon ay nagrebelde si Rona at umutang siya kung kani-kanino para lamang masustentuhan ang bisyo niya. Hanggang isang gabi, isang pangyayari na kagagawa ni Rona ang muntik nang maglagay sa amin sa kapahamakan. Michael, patawarin mo ako. Patawarin mo kung nadamay ka pa sa gulong pinasok ko. Tila nagsisising wika ni Rona sa akin. Bakit mo naman ginawa yun? Ang laki ng utang mo. Nangihinang sabi ko naman sa kanya. Natalo kasi ako sa pustahan. Pero sinabi ko naman sa kanila na babayaran ko yun. Hindi nila to dapat na ginawa sa'yo. Wika niya. Tingnan mo, Rona. Tingnan mo yung epekto ng pagsusugal mo. Pati asawa mo ay napahamak. Gusto ko mapagtanto ng asawa ko ang pagkakamaling ginawa niya. Nakita ko namang sising-sisi si Rona sa lahat ng mga kasalanan niya. Patawarin mo ako, Michael, pakiusap. Pagkatapos noon ay umiyak na siya sa harapan ko. Patatawarin kita kung mangangako ka sa akin na ititigil mo na ang pagsusugal mo. Rona, hihintayin mo pa bang may magbuwis ng buhay sa ating dalawa? Kapag hindi ka pa tumigil, ang sabi ko naman sa kanya. Sige, Michael, titigil na ako sa pagsusugal, pangako. Patawarin mo na ako. Yun ang binitawan niyang salita na pangahawakan ko. Papa Dudut, muli kong tinanggap ang pangako ni Rona na hindi na siya muling magsusugal pa. Samantala agad namang nahuli ang mga gumawa ng kahayupan sa akin.
Yun nga lang simula noon ay nakatanggap na kami ng mga pagbabanta sa aming buhay. Kaya nagpasya na kaming lumipat na noon ng tirahan sa pag-aakalang makakaiwas na siya. Kasong isang adik kahit na ilang beses mong pigilan ay hindi na magpapapigil. Oo, napako na naman ang pangako niya sa akin na ititigil na ang masamang bisyo na yon. At dahil doon ay lumobo pa lalo ang utang namin na nagresulta sa pagdami ng mga naniningil sa amin. Sa kabilang banda, sa halip na bayaran ay tinaguan lamang yon ng asawa ko kaya nauwi ang lahat ng paniningil sa pagbabanta sa buhay namin, Papa Dudut. Doon ako natauhan na hindi ko na dapat ipagpatuloy ang pakikisama kay Rona kung gusto kong tumahimik ang buhay ko. Kaya isang desisyon ang aking ginawa. Nagpasya na ako mag-impake at magpakalayo-layo na kay Rona dahil ayaw ko nang madamay sa mga gulong pinapasok niya. Samantala sinubukan naman akong pigilan ni Rona noon at halos magmakaawa siya sa akin na huwag ko siyang iwanan. Rona, akala ko ba magbabago ka na? Akala ko ba titigil ka na sa pagsusugal? Pero bakit ginawa mo na naman to? Rona, kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para lang tumigil ka na dyan sa bisyo mo? Ang sabi ko noon sa kanya. At tulad ng aking inaasahan, Papa Dudut, ay humingi na naman sa akin ng tawad ang asawa ko. Ilang beses na kitang pinatawad pero paulit-ulit ka pa rin sa paggawa mo ng mali. Rona, pinagbigyan na kita ng maraming beses para baguhin mo yung buhay mo. Tinulungan na nga kita, hindi ba? Nagtiwala pa rin ako sa iyo sa kabila ng lahat. Pero anong ginawa mo? Sinira mong lahat. Ang sabi ko sa kanya ng puno ng hinanakit. Michael, sinubukan ko namang tumigil kaso hindi niya may tuloy noon ang kanyang sasabihin dahil na rin siguro sa sobrang kahihiyan. Ayaw ko na, Rona. Pagod na ako. Pagod na ako sa relasyon natin. At saka natatakot na ako sa mga pagbabantang natatanggap natin dahil sa kagagawan mo. Hindi to yung gusto kong buhay, Rona. Ayaw ko ng magulong buhay. Pero dahil sa iyo, kaya gumugulo at nanganganib ngayon ang buhay natin. Rona, ikaw ang pumasok sa gulong to kaya ikaw ang tumapos. Huwag mo na akong idamay pa. Yun ang huling desisyon ko. Ubos na kasi ang PC ko, Papa Dudut, at na-realize kong hindi na talaga siya magbabago pa. Umiyak lamang noon si Rona. Ayaw ko tong gawin pero ito lang ang naisip kong paraan para malaman mo kung paano mabuhay nang wala ko. Napapansin ko kasi na malakas ang loob mong pumasok sa gulo kasi ako ang madalas na sumasalo ng lahat. Pero sa pagkakataong ito ay ikaw na lang ang mag-isa para matuto ka na. Paliwanag ko sa kanya. Baka kasi sa paglayo ko doon mo mapagtanto yung mga pagkakamali mo. Pagkatapos noon ay tuluyan na kaming nagkahiwalay at wala na akong intensyon pang balikan siya. Pero Papa Dudut, aaminin kong mahal ko pa rin si Rona hanggang ngayon. Pero iniwan ko na siya sa gitna ng problema. Tama ba tong ginawa ko? Tama na iniwan ko siya sa ere. Ano po bang maipapayo ninyo sa akin? Babalikan ko pa ba ang asawa ko at paano ko mapapatigil si Rona sa kanyang bisyo? Papa Dudut, sana'y matulungan niyo po ako. Muli maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham at sana'y may upload po ninyo ito at makakuha ng tugon mula sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya Horror YouTube channel at ganoon din po sa Gian Gianna Vlogs. Nakakaliw po kasi kayong panoorin kasama ng inyong pamilya. Lubos na nagpapasalamat, Michael. Tama lang ang naging desisyon mong hiwalayan na si Rona dahil kahit na ilang beses mo na siyang binigyan ng chance na magbago ay hindi niya yon pinahalagahan. Kahit pa na mahal mo siya, kung nakita mong wala siyang pagbabago at kung palaging nilalagay ka niya sa gulo, problema at sa alanganin, marapat lang na hiwalayan mo na siya. You deserve a better life. Deserve mong mabuhay ng payapa. Hindi ka mahal ni Rona dahil kung talagang mahal ka niya at mahalaga ka sa buhay niya ay iingatan ka niya at hindi ka niya ilalagay sa panganib o kapahamakan. Hindi pa naman huli ang lahat para sa iyo, Michael.
Makakahanap ka pa ng ibang babaeng mas deserving sa pagmamahal mo. At subukan mo nang mag-move on dahil deserve mo ang maging masaya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.